Tila daw po nawawala na rin ng pag-asa itong lead counsel nga na itong si Digong na si Nicholas Kaufman. Siya po ang abogado ni Digong. Bakit nga ba nasabi natin na nawawala na rin ng pag-asa? Pero sabi ng iba, wala naman sa kanya yan dahil bilang abogado, abay kumikita siya, di ba? Malaki ang bayad sa serbisyo niya, sabi ng mga yan po ang naririnig natin at nababasa natin sa social media rin. Pero yun nga, kumpiyansa daw siya na makakauwi etong si Digong sa Pilipinas. Makakauwi daw. Pero yung sinasabi niya kasi ngayon na tila ba paawa na, dumating na sa punto na hindi na legal ang kanyang nausapin ang kanyang ipinaglalaban, kundi yung emotional na. Kasi ang sabi niya, matanda na daw si Duterte. Let him live out his life in peace, quietly, and don't interfere with him. Yan po ang pakiusap ni Nicholas Kaufman. Sino ba ang gusto mong pakiusapan dyan? Ang ICC ba? Si PBBM ba? Kasi mukhang ganyan ang gusto niyang ipunto dito eh. Ayon kasi sa kanya, gusto daw niyang makausap din si PBBM kung may pagkakataon para tiyakin sa kanya na walang ibang mangyayari kung papayagan itong makauwi si Duterte sa Davao City. Yon, gusto makausap ni Kaufman si PBBM. Para ako'y natatawa sa mga puntong ito. Bakit dumating ka sa ganitong pahayag, Mr. Kaufman? Na tila ba nawawalan ka na talaga ng pag-asa at pati si PBBM ay mukhang iniisip mo na may kinalaman sa pagkakakulong ni Digong. At tila ba naniniwala ka rin na may malaking influence ang nasa Malacanang dito sa kasong ito. Paano yan? Paano yan? Baka ihuyo ka ni PBBM at hindi ka pagbigyan sa gusto mong mangyari. Dahil ang totoo niyan, bakit kailangan yung ituro ang nasa Malacanang? Kagagawan, ginawa ito ni Digong, itong mga kaso na nakahain sa kanya, yung pinagbabayaran niyang kaso ngayon. At kung may ginawa man ang Malacanang, siguro ay yun ay para lang ilagay sa tamang proseso at sa ayos ang lahat. Katulad ng pag-aresto kay Digong, tamang proseso, legal na proseso. Yun lang yun.